What's up mga technician? Nagbabalik ang DIY pa ng technician. Sa mga hindi pa nagsusubscribe guys, subscribe na kayo. Click ang notification bell button, click ang notification nyo rin ang mga videos. So yun guys, tuturuan ko yung paano mag-repair ng I2C display na ganito guys, syempre. Ang applicable na ito guys ay 1602 at saka 2004. So ito kasi guys ay 2004. So yung 1602 yung maliit. So ganito siya guys. Ganito yung 1602. So ngayon, ang nangyari kasi dito guys, kada gumagawa ko ng mga circuits or syempre kailangan kong mag-test ng mga circuit, ang nangyari kasi dito ay na-reverse polarity ko yung positive tsaka negative. So, ayun, shorted agad. So, ngayon guys, nag-try ako, bumili ako ng tong I2C na IC niya. So, pag ito gumana, pagana natin to ay bibili ulit ako nito siguro mga 20 pieces. So, in case na makasira na naman ako ng or ma-reverse polarity ko siya, may pampalit ako. Pero, papakita ko rin sa inyo guys na kahit na ma-reverse polarity siya, meron na siyang protection diode. So, gagamit tayo doon ng super barrier. Super barrier, tag dito, super barrier na rectifier. Ayan. So, super barrier rectifier diode. So, hindi ko masabi guys kasi ang focus ko talaga is para ma-repair natin to. So, mostly for sure sa inyo guys ay gumagamit ng ganito. Kasi sa mga piso bendo natin or sub bendo, nagamit tayo ng 2004 at saka 1602. So, applicable yun guys kahit na sa saan sa dalawa na yon. So, ang nasira ko kasi nito guys, hanggang sa ngayon ay 7 pieces na ganito. So, ito siya. So, ito. Isa, yung naka-X na yan. Isa. Dalawa na to. Tapos ito naka-X na rin. So, 4 na yan. Ito pa, X na. Yan, puro mga na-shorted ko yan. Puro na reverse polarity ko yan. Tapos, ito guys. So, bale, 6, 8, lahat-lahat. So, ito yung pinakahuli kong nasira. So, ngayon, ayusin natin yan guys. Siyempre, sa video na to guys, ito lang yung ayusin natin para hindi mahaba yung video. At wala na tong edit-edit guys. So, dire-diretso na yung pag-aayos natin dito. So, try muna natin na talagang di siya nagana. So, ito guys ay may nakaprogram ditong code para dito makita natin yung display. Ayan. So, power up natin. So, wala talaga. Tumunog na yung pang natin, pang test. So, try natin dito guys sa may likod. Wala. Ayan guys, wala. Wala. Yung tunog na yan guys ay para sa voltage. Tag dito. Dinedetect niya yung voltage ng project ko kasi may project ako tungkol dito guys. Ayan. So, ayan. At walang tayo dito ng isa. So, yung number nito, part number nito guys, ay makikita mo lang din sa ito. Para hindi ka malito guys. Ayan yung part number niyan. So, ayan. So, search mo lang yan sa Shopee. Meron yan guys. Or kung gusto niyo guys, ayaw nyo na tatanggalin to, bibili kayo ng mismong, ayaw nyo na tanggalin tong IC. Ayan, ayaw nyo tanggalin yan kasi hindi nyo kaya. Bibili kayo ng isang buong module, pwede naman. Kaso, mas mahirap kasi para sa akin guys na aalisin ko pa tong mga pin header na to, tapos papalitan ko siya ng bago. Mas okay para sa akin kasi guys, yung ito na lang yung aalisin ko, tapos papalitan ko siya ng bago. Mas madali para sa akin yun na. Pero sa inyo guys, hindi ko alam kung mas madali yun. Kasi ito, isayin nyo yan na i-desolder para matanggal yung LED bago nyo matanggal to. Ito kasi, isang tanggalan lang to. So, papakita ko sa inyo guys kung paano siya tanggalin na madaling paraan. Okay? So, basta kailangan nyo lang ng kung ano yung tools na gamit ko rito. So, syempre, ang kailangan natin is fume extractor. So, hangin yan guys na humihigop. So, zoom in natin.
Ayan. So, yun yung part number guys ha. I-ano nyo lang yan. Yan lang isa-search nyo dyan. Okay? So, kailangan din natin ng soldering iron. Pero, kailangan ng ganito yung tip. Ayan. So, KU ang tip nito. Or, pwedeng K. Ayan. K-type tip. So, para siyang knife. So, lalagyan lang natin to ng soldering blob. Ayan. Tapos, sasaglitin lang natin yan guys. Papakita ko sa inyo. So, maglalagay muna ako ng papel para hindi masunog tong ano natin, mating. So, ayan siya. At kailangan natin ng LED. Siyempre. So, make sure guys, alam niyo yung polarity. Kung saan siya nakatutok. So, yung parang may kagat dyan. Ito. So, dapat nakatutok siya doon. So, pag nilagay natin tong bago, kailangan, itong bago nga pala guys, so, wala siyang kagat, ayan o. So, itong tuldok na to, nandito dapat. Nandito yung tuldok. Ayan. Okay? So, boss, bakit gano'n? Yung original niya is may kagat, tapos yung binili mo ay bilog. Okay lang yan guys, kasi depende naman sa manufacturer kung paano nila ipapackage. Kasi tag dito guys is package. Ayan. So, ayan guys. At buksan ko lang yung film extractor and ready to go. Ay, hindi. Ano ko muna to. So, ang temperature natin ay 360 degrees Celsius. Ayun o. Okay, so, ayan siya guys. So, magsolda na tayo. So, lalagyan nyo lang siya ng blob ng solder. Damihan nyo as possible. Ayan. Basta makuha nyo na yung buong ano niya, paa. Or malagyan nyo pala guys. Ayan. Okay na yan. Sa kabila naman tayo. Huwag kayong masayangan sa LED nyo guys. Kasi magkano lang naman ng LED. So ayan. And then, kailangan naka-slant tayo na pababa. Hindi, mamaya na yun guys. So papainitin ko muna to bago ko siya isa-slant na nakaganyan. So makikita nyo naman guys eh. Painitin ko muna siya. Tapos sa kabila, kailangan uminit din. Pero mas maganda gumamit tayo twister. Gamit ako twister para mayangat agad. Yan guys. Okay. So wait lang tayo ng konti. Palamigin lang natin ng konti yung board. Tapos tagalin natin yung blob. Tinataktak ko lang yan guys pagka ganyan. So pakita ko sa inyo na make sure na hindi siya pupunta dun sa may LCD, kasi pag pumunta siya dun sa may LCD baka dumikit na yung pinaka LED nya. So make sure lang na hindi siya didikit. So tweezer, tanggalin lang natin yan. Tatanggal yan guys kasi hindi pa yung nakadikit gaano. Diba? So yun lang. Tapos linisin lang natin yung mga pads. Ano. So ito na lang din yung panglinis guys. Hindi nyo na kailangan ng soldering wick. So make sure na malinis siya guys. Ayan. Kita nyo ba? So wala siyang ganong blob. Okay. So ngayon lalagyan natin yung bago. Ito. So saan siya nakalagay? Doon. Ayun, nakita nyo may kagat yon guys na nakadrawing. So ang lagyan natin nito is nakaganito. Yan.
So, lalagay nyo lang siyang ganyan. Make sure na pantay, guys. Make sure na ano siya. Ganyan. Tapos, susolda na natin siya. Charge ko lang tong ano ko. Wait lang. Kasi malalobat na yung gimbal natin, stabilizer. Ayan, naka-charge na siya. So, ngayon, ayan na siya, guys. Make sure na naka-align. Okay? Papakita ko sa inyo bago natin i-solda. Ayan. So, solda muna natin ng isang paa or dalawang paa. So, ayan siya, guys. So, make sure na naka-align lahat ng paa niya, guys. Ayan. So, tingnan nyo rito. Naka-align doon. Ayan, naka-align. Ito naka-align. Ayan, guys. And then, magsolda na tayo. Pag naka-align na siya, guys, syempre. So, paano siya soldahan? Maglagay ka ng konting LED. Ayan. Tapos, galaw-galaw mo lang. Tapos, kabila naman. Lagyan ka konting LED. Ay, hindi na. Meron na para tayong LED. So, okay na ba? Nakita ko na. Wait lang, titingnan ko muna, guys, mabuti. So, ayan, guys. At kung nakita nyo, solda na siya. Ay, meron pang hindi nakasoldain, guys, oh. Ayan, oh. Nakaangat pa siya. Pero sa kabila, tingnan natin. Ayan, okay na siya. So, yung nakaangat dito sa akin ay sasoldahan ko pa to. Ito, guys, ang pinakamadaling paraan talaga kasi mas mahirap yung tanggalin niyo yung yung pin header. Mas mahirap tatanggalin kasi baka masira niyo yung pads. Pag nasira yung pads papunta doon, ay wala na, hindi niyo na magagawa yan. So ayan, so pinakita ko sa inyo na ayan, wala siya dapat shorted kasi pag may shorted siya, automatic yan. Tag dito, automatic siya magsha-short syempre pag naka-shorted yan. So make sure na ayan, guys, so ganyan yung pagkakasolda nyo. Eto, guys, when nyo intindihin to na masusunog nyo talaga to kasi nga kung malaki yung soldering iron nyo, didikit talaga yan dito. Pero wag yung sunog na sunog, guys, ha. Huwag yung sunugin to, mabuti. Okay lang yung ganyan yung sunog nya. So ayan, guys, para walang daya, kasi natin to yung ano natin dito. Ayan. So, kabit na natin. Ito yung natanggal natin, guys. Kabit na natin to rito. Ayan. Tapos, power on natin. Yun. Oh, guys, kumana na siya. Walang daya yan, guys, ha. Baka sabihin nyo, dinadaya ko kayo. Ayan. Okay. So, ito po yung nasa next project ko. Open source kasi to, guys. So, sasabihin ko rin sa inyo kung kanino galing yung project na ganito, guys. So, for now, ito lang muna, guys, yung mapapakita ko sa inyo. So, ulitin natin. Ayan, oh. Nagana na siya. Ayan. Okay. So, ayan, guys. Pwede kasi yan kahit na itong blue. Pwede yan dito, guys. Ayan, o.
Pwede siya dito. Okay? So, siyempre magtatanong na kayo kung paano ko na siya nalalagyan ng protection. So, maglalagay tayo ng diode dito. Super Barrier Rectifier Diode. So, dito natin nalalagay sa may ground at saka sa BCC. Ayan. So, bale nakatap yan dito sa may BSS saka BDD. So, dito na lang tayo maglalagay, guys. Ayan. So, wait lang, kukuha lang ako ng diode natin na ilalagay dyan. So, ito siya, guys. Ayan. So, hindi to guys regular na diode. So, meron siyang rito guys, guhit. Ayan o. So, nakita niyo yung guhit niya. So, yung guhit nakalagay yan sa BCC. Tapos, yung walang guhit, ayan. So, nakalagay yan sa may ground. So, ganito siya guys dapat. So, ito yung BCC. Itong pangalawa. Itong ground yung una. So, ilalagay lang natin siya na pag ganito. So, eto guys nga pala, hindi ko mapapakita sa inyo kung paano ko siya may ilalagay kasi... Ay, hindi, ito na pala. Ay, pwede na pala to guys, pag ganito na lang, ayan o. So, yung may guhit, ayun yung may guhit guys ha. Ayan o. So, may guhit, tas at number 2. Pin number 2 ng pin header, ayan guys. Tas yung walang guhit dun sa may ground. So, ganyan na lang. So, para kahit na magbaliktad yung polarity ng positive tsaka negative is proprotectionan ng super barrier diode. So, soldahan na natin siya. $160 lang, 360 lang yan guys. Ano, 360C. Ayan. So, ayan guys. So, ganyan lang yung protection yan guys. So ngayon, parang malaman nyo na protected na siya guys. So, ulitan natin to rito. Ayan. Gagana pa rin yan. Kasi, tama yung protection nyo or tama yung ano niya, yung polarity ng pagkakabit ng diode. Ayan. Okay, so protektado na siya sa reverse polarity. Yun nga lang, eto maproprotektahan nyo sa reverse polarity, pero yung pinaka-supply nung ano nito guys, pag didikitan nyo, yun ang yun ang shorted. Okay, so para hindi ma-shorted yun, maglagay kayo ng fuse. Hindi ko na guys papakita sa inyo kung paano ilalagay yung fuse. Ayan. So maglagay kayo dito sa BCC bago mag BCC guys. So dito nakalagay yung fuse. Okay? Tapos papunta doon sa may supply niya. So instead na nakaganyan siya guys, etong BCC nito dapat may fuse yan dyan. Okay? So kung magkabaliktad man yan, automatic puputok yung fuse or siya o open. Okay guys, so ayan lang, at least pinakita ko lang sa inyo guys na gumagana yung ginawa natin. Tapos papakita ko rin sa inyo guys yung nito, final na project. DIY spot welder siya guys, okay, na may double pulse. So, yun ang kagandahan nito. So, in the future, makikita nyo kung ano yung itsura nito, guys. Maganda to, promise. So, for now, hanggang dito na lang tayo, guys.
So, sana nagustuhan niyo yung video ko. Mahaba-haba na rin yung video natin. At least walang putol, walang daya. So, ayun guys. Huwag kalimutan mag-like, share, subscribe. Click notification bell button. Click nyo all guys. Bye. Peace.